not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makakapo po tayo. Again, salamat po sa diligence ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And again, my continuous encouragement sa ating lahat. Kung ano man yung matutunan natin dito, kung mayroong bagay na nag-usap sa inyo o nag-speak sa inyo, I pray na huwag tayong huminto na dun sa idea na nakinig lang kayo kay Pastor. Kung meron kayong ang dami nating resources online. Magtanong at the same time, i-apply kung ano yung pwede natin i-apply. So, narito po tayo ngayon sa ikalawang series po ng ating sermon theme for this next few months po. Teach us to pray. Sa ikalawang po nating episode, ang Hallowed be your name. Last week, sinimulan po natin ang panimula at the same time ng ating pag-celebrate ng Pentecost. So, ito po yung ating mga susunod pang series. Sana ibigay ko rin natin yung mga pagkakataon na pag nakita niyo itong mga verses na to, tingnan niyo rin. Diba? Tingnan din natin sa Bible. Like for example, yung Matthew chapter 6 verse 9, ito po yung Matthew chapter 6 actually yung the Lord's Prayer. So, which is very common. And at the same time, gusto ko rin po ipaalala sa atin kung ano po yung objective natin. At isa po sa mga bagay na naging, I would say, na strength natin as a church, simula po nung nagsimula pa siya as a Bible study, is yung pananalangin. Pananalangin para sa mga pangangailangan, pananalangin sa direksyon ng Panginoon. Other than yung children's ministry natin, malaking covering doon is yung panalangin. Pinapanalangin natin yung bawat family, pinapanalangin natin yung bawat bata. So, marapat lang na patuloy natin pag-aralan ano ba yung mga biblical principles ng pananalangin, sama-samang pananalangin ng church. At the same time, ano ba yung mga example ni Jesus Christ, tulad ngayon, yung Matthew chapter 6, at saka yung deeper understanding ng Lord's Prayer. We have to admit na yung Lord's Prayer is very common. Some would take it literally, they pray it literally. Some would believe that it is a model. And like for example, yung ibang grupo, they would literally pray, Our Father who art in heaven, di ba? They would literally pray that. Kasi ang sabi nila, ito ay actual words ni Jesus Christ. Some would argue na, hindi, model yan. Model yan kasi ang sabi ni Jesus Christ, pray like this. Di ba? Pray like this. Pero ano man yung conclusion natin sa personal nating conviction, kung ito ba ay literally na dapat natin pinipray o ito ay modelo na dapat natin pinipray, at the end of the day, ito pa rin ay Lord's Prayer. Di ba? So, at the end of the day, it is a prayer. Di ba? So, ang titingnan naman ng Diyos kung paano tayo nanalangin, kung paano tayo nanalangin sa puso natin. At the same time, we would like to encourage everybody to pray. Sa kasaysayan po ng Kristyanismo, yung sa paglago nito, mula dun sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon niya, panahon na nag-minister si Jesus Christ,
hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagbalik sa langit, yung resurrection niya, yung ascension niya, hanggang dun sa panahon na nagtitipon yung mga mananampalataya sa isang kwarto. Iisa po ang evident doon. Panalangin po lahat yun. Di ba? Yung Passover was also a time of worship and prayer for Jesus Christ. Hanggang dun sa Garden na Gethsemane, di ba? It was devoted to prayer. Hanggang dun sa nakapako si Jesus Christ, it was full of prayer. Di ba? Hanggang patuloy din, pati din dun sa natunghayan ng mga tao na walang laman yung tomb. It was also a time of prayer. Nung hinahanap nila nasa si Jesus Christ kasi wala doon sa tomb, they were gathered in prayer. And at the time that they have received the Holy Spirit, it was the time that they were gathered in prayer as well. So yun yung encouragement natin as a church kung bakit tayo patuloy na nanalangin. So some of the things that we have to understand dun sa previous sermon tungkol sa pananalangin, tandaan natin, nag-iintay, di ba? Nag-antay yung church sa pangako ng Diyos. At the same time, habang nag-aantay sila, nananalangin sila, nagtitiwala sila na ibibigay ng Diyos yung ipinangako niyang kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan na ipinangako sa mga mananampalataya, ito yung kapayapaan ng puso, yung peace sa ating puso na ito yung pananampalataya na dapat nating sinusundan. But at the end of the day, ano ba yung ginawa ng mga mananampalataya nung dumating yung Banal na Espiritu? They were on total surrender to God. Di ba? Ano ba yung ginagawa nila nung time na yun? Sama-sama silang nananalangin. So, as we have learned kung paano nabuhay yung mga unang mananampalataya sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya, I hope we will learn something from that as well as a church. Now, few backgrounds about the Lord's Prayer. Now, the Lord's Prayer was given as part of the Sermon on the Mount, di ba? So, yung Sermon on the Mount was actually about righteous living. Ano ba yung righteous living? Yung mamuhay ng tama ayon sa turo ng Diyos. So, other than that, it was a correction on hypocritical prayer and empty repetition. Isa sa mga naging kalaban ng Panginoong Hesus tayo is kasi yung mga sasi. Paano ba sila nanananan sila in public places, open arms? Why? Kasi sa kultura nila ng panahon na yon, kung sino man ang nakikitang nananalangin, sila yung may maayos na buhay. Diba? Parang ganon. Highly favored. Kaya, ipinapakita ng mga Pariseo, ipinapakita ng mga tao ng panahon na yun, na mananalangin ako kasi mabuti ang buhay ko. Ganon. Ganon yung kultura nila. Which is hindi na lalayo sa kultura natin ngayon, di ba? Ano yung culture of manifest? Di ba? Yung culture of flexing. Di ba? Na may bagong kotse, I will blessing. Di ba? Pinapakita nila. Yun yung nilalabanan ng Lord's Prayer actually. Yun yung sinasabi na all throughout the prayer, ang hinihingi ng the Lord's Prayer was actually humility. Ano yung unang part? Our Father in Heaven. Actually, doon pa lang, submission, ang pag tumawag ka sa Ama, ibig sabihin nagsasubmit ka. Diba? Our Father in Heaven. Nagsasubmit ka sa may makapangyarihan kaysa sa'yo. So, yung Lord's Prayer was actually a way for Jesus Christ to fight hypocritical prayer and empty repetition. Diba? Akala ng mga panahon na yun, the more na mas mahaba yung prayer mo, the more na, diba,
Subukan ninyo pumunta sa mga YouTube video, i-type ninyo Wailing Wall, Wailing Wall, W-A-I-L-I-N-G, Wall, Israel. Yung Wailing Wall, yung natitirang wall ng kanilang temple, makikita ninyo doon kung paano manalangin ng mga Hudyo. They would pray out loud. The louder it is, the better. The more na inilalagay nila yung ulo nila, yung kamay nila doon sa sa wall na yon. Pero as they keep on repeating words, pero at the end of the day, ang tanong, kanino sila nananalangin at bakit sila nananalangin? Now, the Lord's Prayer then was given to teach relationship with the Father. The first line, Ama namin sa langit. Di ba? So, yung prayer the Lord's Prayer was actually a prayer of relationship. Kasi yung hypocritical prayer, walang relasyon. Nangihingi lang sila sa Diyos. At the same time, it was given as a pattern of prayer. The Lord's Prayer teaches believers to pray for God's name to be honored. So, di ba nga, humility ang nire-require ng the Lord's Prayer. So, ang pattern nun is to be humble. Mula sa pag-declare ng pangalan ng Diyos, Ama namin. Hindi natin, ang prayer hindi, ang Diyos namin. Pero ang prayer was, Ama namin. It starts with a relationship. It starts with what? Humility. Kasi hindi ka naman tatawag ng Ama nang hindi mo kinikilala yung authority ng pagiging Ama niya. Di ba? So, tulad ng tatay ko, hindi naman siya tatawagin tatay nang hindi ako handa na papaluin niya. Di ba gano'n naman? Gano'n yan. Di ba? Or, hindi ko siya tinatawag na tatay nang hindi rin ako handa kilalanin na magpo-provide siya para sa akin. You see the point of a relationship. So yun yung pattern nun. I-honor mo yung relationship. But at the same time, lastly, yung Lord's Prayer was given so that it shapes the heart of the disciple, or magkaroon tayo ng disciple's heart. Ano ba yung disciple's heart? Pag sinabing disciple, taga-sunod. Di ba? Pero ang tatanungin mo, bakit ka sumusunod doon sa sinusundan mo? Yun yung disciple's heart. Na yung pinili yung 12, isinuko nila ang lahat ng bahagi ng buhay nila para sumunod sila dun sa kinikilala nilang tama, sa kinikilala nilang daan, sa kinikilala nilang katotohanan. So yun yung the Lord's Prayer. Now, itanong natin ito mga kapatid. Paano manalangin na may pagsamba sa puso natin? So pwede ka palang manalangin na walang pagsamba? Yes. Pwede kang manalangin na may walang pagsamba. This is one thing. Sinabi ko sa inyo, yung nasa China kami, isa sa major religion, pag tinatanong kami, so ano bang religion sa China? Ang sagot, Buddhism. So sino ang Diyos ng China? Si Buddha. No, that's totally wrong. Pag sinabi mong Buddhism, ang Buddhism is actually atheism. Okay? You have to understand that, hindi nila Diyos si Buddha, model nila si Buddha. Lahat ng tao pwedeng maging katulad ni Buddha. Okay? So, ibig sabihin, wala kayong Diyos maliban sa inyong mga sarili. That's the reason why Buddhism is an atheist religion. So, mapapansin mo na yung mga Buddhist nananalangin din sila, nag-aalay din sila. Pero ang tinatanong ko, kinino ka nananalangin? Kinino ka nag-aalay? Di ba, pag pumunta ka sa mga Buddhist temple, ang una mo mapapansin, sa gate pa lang ng Buddhist temple, yung amoy. Amoy ng insenso. Di ba, yung amoy ng mga sinusulong nilang insenso. Pero ang tanong ko, para saan yun? And when you ask a typical Buddhist, sinasabi nila para kay Buddha. Para bigyan ka ng favor kay Buddha. Now, you see the idolatry there. Yung idolatry mo ng pagsunod sa isang nilalang na tao din para maging katulad ka niya.
I don't really get that idea. And yun yung mga isa sa mga bagay na pwede tayong mabulag sa kasinungalingan ng mundo. Diba? Kaya tayong bulagin ng mundo sa isang bagay, na maniwala sa isang bagay that doesn't make sense at all. Diba? Like for example, yung sa mga Hindu, naniniwala sila na pag namatay ka, mapupunta ka saan? Yung famous na banda. Nirvana. Galing. Mapupunta ka sa Nirvana. Di ba? Ikaw ay parang, ang description ng Nirvana is pool of water. Na pag ikaw ay namatay, magiging bahagi ka na ng pool of water. You're like a drop in a pool of water. Okay? Yun yung Nirvana. Pero naniniwala rin ang mga Hindu sa reincarnation. Diba? I don't get it. We are fearfully and wonderfully made in His image individually. Pero pag namatay tayo, wala na tayong image. Paano nangyari yun? You see the point? So pwede kang manalangin ng walang pagsamba. Kasi yun yung nilabanan ng Panginoong Jesucristo noong panahon na nagtuturo siya, nagpiministri pa siya sa mga ano. Kaya anong tawag niya sa mga Pariseyo? Diba? You whitewashed tombstone. Brood of vipers. Diba? Whitewashed tombstone, sino ba nagsabi ng brood of vipers? Whitewashed tombstone yata si John the Baptist. Sinabi niya doon sa mga Pharisees, na para kayong mga puntod, malinis lang sa labas, pero ano ang laman ng puntod? Patay. Diba? Ganon din yung mga brood of vipers. Tingin nyo lang, okay sila, pero meron sila kamandag. Diba? So, totoo. And this is very dangerous. Yung nananalangin ka nang hindi mo alam kung kinino ka nananalangin. Really, really dangerous. Why? Because prayers, lahat ng binabanggit natin sa panalangin, isinusuko natin sa iisang kondisyon. Ikinukondisyon din ito ang puso at isipan natin na ito yung pwedeng gusto nating mangyari. Diba? Kung ano ba nangihingi ka sa Diyos, and this is the good thing about God. You could ask anything from God. Mula doon sa pinakamaliit na luho o doon sa pinakamalaking solusyon sa problema mo, pwede mong hilingin sa Kanya. Pero, ang tanong, bakit mo hinihingi? Bakit mo at kanina mo hinihingi? Sino yung kinikilala mong hinihingian mo ng bagay na yun? So, and this is the reason na very dangerous yung manalangin ka nang hindi mo kilala kung kanino ka nananalangin. Kasi ganito lang yan, yung word na manifest. Diba? Yung i-manifest mo lang, mangyayari yan. Eh, hindi na mo hinihingi sa sanglibutan. Diba? So, ibig sabihin, naniniwala ka na you deserve these things. Diba? Pag meron kang pabor na nakuha sa buhay mo, kung ikaw ay nanalangin na manifest, ito magkakaroon ako sa balang araw, magkakaroon ako ng ganito. At pag nangyari nga sa buhay mo na nagkaroon ka ng bagay na ganito, kinino galing yun? At kinino mo i-attribute na ibinigay sa'yo yun? So, ibinigay ba yun sa'yo out of blessing? O ibinigay sa'yo yun out of circumstances ng Panginoon? Because God can answer your prayers out of circumstances. Diba? Diba, masipag ka naman, nakaipon ka ng pera. Diba, gusto mong bumili ng Rolex. Rolex. Diba? Rolex. Sorry kasi ang dami ko mga kasama ngayon medyo lahat sila naka-Rolex. Sabi ko yung Rolex na isang Rolex na yan, pwede ka na bumili ng sasakyan. Literally, may mga kakilala ako susuot ng relo na pwede nilang, yung isang Rolex pwede bumili ng sasakyan. Diba? Pero, tatanungin mo, dahil ba meron sila nun dahil masipag sila o dahil mas blessed sila kaysa sa atin? And if you would believe na binigay yun sa kanila kasi deserve nila,
There's already the lie there. Kaya warning ko sa atin mga kapatid, this is not only a question, but this is also a warning. Pag nananalangin ka, kinino ka sumasamba? Kinino ka nananalangin? So sagutin natin, paano ba manalangin na may pagsamba? Unang katotohanan mga kapatid, sambahin ang ngalan niya dahil sa ating relasyon sa Kanya. Nananalangin tayo ng mga bagay na hinihiling natin dahil sa relasyon natin sa Diyos. Ano ang relasyon natin sa Kanya? Siya ay Ama natin. Di ba? That's the first thing that every time we pray, we have to pray to understand na humihingi tayo dun sa tatay natin. One thing that you have to understand, one thing that fascinates me about religions in the world, Christianity is, if not one, but by the very few religions in the world na kumikilala sa Diyos bilang Ama. Bukod sa mga Hudyo, actually, yung mga Muslim, hindi nila kinikilala si Allah na Ama. Actually, ano yun? Haram. Ibig sabihin, bawal yun. Makasalanan yun sa kanila na pag tinawag mo si Allah na tatay. Dahil pag tinawag mo tatay si Allah, pwede siya magkaroon ng anak. Hindi pwede magkaroon ng anak si Allah. Diba? You see the point? Christianity is one of the few religions in the world, if not the only one, that declares God as our Father. Now, mga kapatid, sa sermon ko ito, I would use a lot of illustrations about being a father. Ngayon, tatay na ako. Pero, hindi tayo lahat tatay. Pero lahat tayo anak. Diba? And all of us would have different level of relationship sa mga tatay natin. Diba? Pag nakikisabay ako kila Archie, isa sa yan, napag-usapan namin mag-militancy sa Peter. Yung nakaraan yung damit, kung bakit daw sukat yung damit, pag sinuot nila maluwag. Eh, mga bagay na gano'n, diba? Sabi ko, gano'n din yung tatay ko eh. Na pag sinuot ko na yung mga t-shirt ng tatay ko, sukat na sukat sa akin, doon ko na-realize magkasing katawan pala. Doon ko na magkasing katawan pala kami. But this is one thing. You know that I'm open to this, that I grew up, nung naging tatay na ako, very challenging para sa akin na maging tatay. Because I grew up without a father. Alam ko may tatay ako. Alam ko nasa ibang bansa siya. Pero it was a challenge for me because he was not there physically present. And there would always be challenges, and that's the reason why we have to be kind to our fathers. Why? Laging battle sa mga tatay. Yung magsispend ka ng time sa mga anak mo o magtatrabaho ka para makapag-provide ka para sa kanila. Yung economics ng oras, kalaban yun ng mga tatay. Okay? I'm fully understanding it, yung economics, kasi pag nagtrabaho ka, ano kinukuha ng oras na yun sa tatay? Yung oras para sa family niya. Pero pag nagbuhos naman siya ng oras sa family niya, ano naman yung kinukuha niya ng oras? Yung oras niya para sa trabaho. You get the point? Sa mundong ito, ng ekonomiya, umiikot sa pagbubuhos ng oras para magkaroon ka ng pera. That would be a challenging para sa mga tatay. And kaya nga ngayon, si Shiloh, hindi man niya naiintindihan. I'm a little bit pushy kung saan siya pipili ng mga eskwelahan. Parang, sabi nung director ko, ano ba, you're hoping too much on your son. Hayaan mo siya mag-decision. You know why am I like that? Kasi hindi ko naranasan yung sa tatay ko na samahan niya ako na, maganda ka, magsabi ka na, gusto mo ba maging engineer? I've never heard that from my dad. Ang sabi lang sinasabi ng tatay ko, mag-aral ka. Pero hindi niya sinasabi sa akin yung purpose kung bakit kailangan ako mag-aral. Well, sinabi niya sa akin na wala naman kaming ipamamana sa inyo maliban sa edukasyon. Hindi mo ba pwedeng ipamana yung gandang lalaki? Yung tatay ko mukhang kontrabida sa pelikula. Ayaw pala. Promise.
Hindi ba pwede, sabi ko, hindi ba pwede ipamana yung values, yung sipag? Pero ngayon na-realize ko na kung bakit yung attitude ko din pagdating sa pagtatrabaho, very sacrificial. I sacrifice a lot so that I could do this. Kasi ganun din yung tatay ko. Na-realize ko na nung bago siya nag-abroad yung tatay ko, kasi gusto niya magbigay ng maayos daw na buhay sa amin. Lagi niya akong sinasama sa trabaho niya. Lagi niya akong sinasama. Nung nag-abroad na siya, biglang nawala yung mga bagay na yun. And I miss those times. Pero na-realize ko na sinasabi niya na ginagawa niya yun kasi para sa amin. So I recognize that authority na yung tatay ko ginagawa ito para sa akin, para sa kapatid ko, para sa amin. And doon ko na-realize na kung paano ako nananalangin, doon ko rin nakikita yung relasyon ko sa tatay ko at kay God bilang tatay ko. So, I pray. One way that I learn how to shape my prayer is kilalanin kung ano yung ginawa ng tatay ko at yung mga bagay na hindi niya ginawa para sa akin. Kasi doon ko naiintindihan na bilang tao, limitado siya sa pwede niyang gawin at desisyon na pwede niyang gawin para sa buhay ko. Pero hindi nawawala yung pagiging tatay niya. Kasi why? Kung hindi siya naging tatay, wala ako sa mundong ito. Hindi ako lalabas sa mundong ito. That's the reality that I have to accept. My father is not perfect. May mga pagkakataon na nagalit ako sa kanya, na nag-rebelde pa nga ako kasi hindi niya ibinigay yung mga gusto ko na hinihingi ko sa kanya. Hindi ako susulat, hindi ako magbabati ng birthday. Diba, lagi ako may dahilan na gano'n, that I would rebel. But this is the idea na para makita mo yung relasyon mo sa Diyos, above all things, kailangan mo siyang kilalanin bilang tatay. Ano man ang hihilingin mo sa Kanya, ano man ang problema na idudulog mo sa Kanya, first and foremost, tatay mo siya. And that's one thing. So that prayer should be a way for a relationship. Yung pananalangin natin is produkto ng relasyon natin sa Ama. Ganon din yung communication namin ng tatay ko, na-realize ko na. Ngayon na tatay na ako, na dumating sa punto na hindi na ako nangihingi sa kanya, kahit patuloy siya nagbibigay sa akin. Kasi, at the end of the day, tatay pa rin siya. Diba? You get the point? Hindi nawawala yung katotohanan na yun. We may not have yung relationship ko sa tatay ko far from being perfect. Really, really far from being perfect. And I am far from being a perfect father to my son. Pero at the end of the day, gusto ko ipakilala sa anak ko na tatay mo ako, na pwede mong idulog sa akin lahat ng problema mo. Kung natatakot ka mag-college, please let me know. Diba? Actually, sinabi ko sa kanya, if you think na college is not for you, let's talk about this. Pero may mga pagkakataon kasi na may pride ako, di ba? Na, syempre gusto ko naman yung anak ko nakagraduate ng college. Ano ba magtatrabaho ako para makagraduate sila, di ba? Pero that's not the point of us being a father. Hindi ako tatay dahil nakagraduate siya. Tatay ako kasi ginabayan ko siya. And the same thing na gusto ko rin nalalapit siya sa akin, kikilalanin niya ako na meron siyang confidence na anumang bagay sa buhay niya, pwede niyang sabihin sa akin. Kasi tatay niya ako. That's the same thing with this prayer. Our Father in heaven. The first line is, sabi ni Jesus Christ, pray like this. And the first line ng prayer, Ama namin sa langit. Why? Because the prayer should be always a prayer of relationship. Kaya mga kapatid, kalapit ng pagtawag sa Ama is yung pagkilala ng kanyang katangian.
at pagsasabuhay nito. How we pray is how we recognize the characters of God. Diba? Ano ba yung character ni God? Merciful. Now, kung hindi ka nananalangin ng kapatawaran araw-araw sa buhay mo, isa lang ang katotohanan nun. Hindi ka naniniwalang pinatawad ka ng Diyos. You get the point? Diba? Bakit ka araw-araw nananalangin, Lord, sorry, kasi ganito yung ginawa ko. Kung hindi yun yung bungang bibig mo, then there's a point na ang ibig sabihin, hindi ka naniniwala na kaya kang patawarin ng Diyos. Now, di ba? Sabi rin sa prayer, give us our daily bread. Kung hindi ka nananalangin sa tatay mo na bigyan ka ng kakainin sa araw-araw, hindi ka naniniwala na kayang mag-provide ng Panginoon sa mga pangangailangan mo. Hindi ka naniniwala na kaya kang bigyan ng mga bagay sa pangangailangan mo. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ dun sa prayer, na pag hindi mo kailangan ipagsigawan, kailangan, di ba, katulad ng relationship, ano ba ang nagpapalago sa isang relationship? Communication. Medyo naiingit dun sa mga, marami tayong OFW father dito, di ba? Medyo alam niyo ba, paminsan-minsan, naiingit ako na, one time si Thea ba yun? Na kausap niya si Marlon sa video call. Sabi ko, sana nung panahon namin meron na rin ganyan. Di ba? In one way or another, I'm a little bit jealous na lumaki ako na hindi ganun yung ma-open yung communication namin mag-tatay because of a limited opportunity as well. Pero kay God, there's no limited opportunity to pray. Diba? Wala namang limited opportunity. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by the others. Truly I say to you that they have received their reward. Well, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, ano man ang ginagawa niyo, kasi right after the Lord's Prayer, was actually paalala sa kanila, or before the Lord's Prayer, paalala kung paano kayo nananalangin, paano kayo pumupunta sa temple, paano kayo nagdarasal, paano kayo nag-worship. So sinasabi ni Jesus Christ na pag ginagawa niyo ito, hindi nyo kailangan ipangalandakan. Di ba? The same thing with your relationship with the Father. Yes, we can be proud with our fathers. We can be proud of our God. Pero hindi naman natin kailangan ipangalandakan na, mabait yung tatay ko, so magiging mabait din ako sa inyo. It was, paalala yun ng values na dapat meron tayo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, but when you pray, when you talk to your Father, actually sa ibang translation, sa yung loose translation, when you pray to the Father, or when you talk to your Father, go to your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees you in secret will reward you. Diba? So, ano ba ang katangian ng Ama? Bakit hindi natin kailangan ipangalandakan pag nagpe-pray tayo? Kasi nakikinig siya. At naririnig niya tayo. Hindi natin siya kailangan sigawan. Hindi natin kailangan paulit-ulit yung sinasabi natin sa kanya. The simple the prayer, the deeper the relationship. Merong isang quote na gano'n, na the more na simple yung panalangin mo, Panginoon, sorry dahil inaway ko yung asawa ko kagabi. The more simple like that, mas nakikita mo yung lalim ng relasyon mo dun sa kung hinino ka nananalangin. Alam mo kung bakit? Kasi confident ka na kahit paano mo sabihin yung panalangin mo, makikinig siya. Kung babasahin niyo po yung Psalms in its original language, there are prayers ni David na galing siya sa Panginoon. And there are also prayers in Psalms na
nagpe-question siya, dumarating siya na nagpe-question siya sa Panginoon. Diba? Katulad ng sinabi na, hanggang kailan mo kami parurusahan? Actually, those are prayer out of frustration ni David. And if we could pray to God, the simplest way, the most way na hindi natin po kailangan na yung malalalim na salitang Tagalog. And doon ko rin po pinabantayan yung sarili ko. Pag nananalangin ako sa harap ninyo, am I praying because I'm performing to you na kailangan yung prayer ko poetic? Parang mga tula ni Rizal o ni Andres Bonifacio, anong pag-ibig pa ang hihigit kaya? Diba? I try to guard myself na when I pray out of the heart, the peace in my heart, nakilala ko kung kinino ako nananalangin. I pray because alam ko na ano man ang sagot niya, kailangan kong isabuhay yun. Hindi sinagot ng Diyos yung prayer ko. Actually, I have to confess na nung ginising ako ni Shiloh, kasi inantay talaga namin yung result ng test niya. Lumabas yung result ng test 12 midnight of May 26. Sabi ko, Shiloh, lalabas yung ano. So, 12 midnight talaga. So, sabi ko, Shiloh, yung result 12 midnight, lalabas na 12:26. Nakatulog na ako, ginising niya ako. Sabi niya, Daddy, ginising niya ako. Ginising niya kami ni Grace sa kwarto. Sabi niya, Daddy, hindi ako, I didn't pass PUP. Sabi niya, I'm sorry. Hindi ko alam na. Sabi ko, ha? Parang ganun pa ako, medyo nalimpangatan. Sabi niya, I didn't pass PUP. Sabi ko, it's okay enough. Don't worry about it. I mean, God has probably a different plan. Medyo nalimpangatan. Hindi ko alam kung sumasagot ako out of yung automatic response o yung ba talaga yung nilalaman ng puso ko. Pero nung medyo nahimasmasan na ako ng konti, pero Lord, bakit naman? Really a confession. Sabi ko, alam mo, sabi ko, Lord, alam mo, pag nag-aaral si Shiloh sa PUP, mas makakatipid kami, mas marami siyang opportunity doon. Tapos, sabi ni God, hindi ko ba kaya ma-provide para sa iyo? Baka kasi Pero yung puso ko, di ba, dinurog ba? Sabi ko, choosing between PUP or TAPSO, may konting pride nilang tatay, di ba? Di ba? So, those are the things. Kaya nga sabi rito, when you pray to Him. And those are the things that we have to have confidence in God. Na pag nanalangin tayo, hindi natin kailangan mag-alala. Diba? So, sabi niya, medyo na-review ako noon, sabi niya, of all the times na nangailangan ka, have you not seen me provide to you? Sabi ko, doon ako na-review. Hindi nga yun yung mga panahon na, hindi man yun yung way na gusto ko nagpo-provide si God. Believe me, ayoko nang tinutulungan ako. Really, I hate the fact that people would give me charity. I really, in my heart, pero natuto ako na, wait, when people give you charity, it doesn't mean that hinahamak ka nila. Meron po kasi akong ganung pride. Pag tinutulungan ako ng tao, and that's the reason why the hardest thing for me is to ask for help. Kasi feeling ko, nagkakaroon ako ng utang na loob, at pag tinulungan ako, hinahamak ako. Kasi hindi ko kayang gawin yung bagay na yun. But one thing I realized na, nung naging missionary ako, parang binabalik pa rin ng Panginoon, na mga panahon ka na nangailangan ka, nagkasakit ng ganito yung anak mo, have I not provided for you? Diba? Nung nabuntis si Grace, we totally have nothing. Nung nabuntis siya. Pero nung pinanganak si Samaria, hindi namin, I would say na hindi namin naramdaman na nangailangan kami. Yes, there will be time na tight yung budget, saktong-sakto.
Pero, ang tanong, kailangan ba lagi may sobra? And that's the things that I have learned when it comes to dealing about finances. Diba? Pag nanalangin ka, God sometimes will answer. Piling mo nga minsan kulang. Diba? And that's, diba? Ano ba ang katangian ng Diyos pag nananalangin ka? And this is also affects how you treat the results of your prayer. Eh, hindi sinagot ng Diyos. Or sabi ni God, no. So, what will you do? Then you go back. Ano ba ang character ni God? Merciful, provider. Then I live my life to that. Isa sa buhay ko yun. Okay? Ikalawang katotohanan, mga kapatid. Sambahin ang ngalan niya dahil banal ang kanyang pangalan. When we say, hallowed be your name, hallowed means to consecrate, to treat something holy, to treat something with full power and authority. Diba? Hallowed be thy name. Diba? Sa Tagalog, mga kapatid, pinasimple. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Why would you worship a name? Why would you worship a God? Because sa katotohanan, mga kapatid, you worship Him, His name, because God is perfect. There's nothing in this world na pwede mong itapat sa pangalan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, para maging equivalent niya. So, God's perfection alone, yung kanyang pagiging perfecto, deserves the worship of all His creation. Bakit siya sasambahin? Kasi siya ang perfecto. Siya lang at wala nang iba. Kasi kung hindi siya perfect, hindi makikreate ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan. His perfection deserves worship. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi nating sambahin ang ngalan niya, kinikilala rin natin yung kapangyarihan niya sa lahat ng panalangin natin. His authority. Diba? So, yung authority na yun, like for example, madalas po ako nanonood ng mga YouTube video tungkol sa anti-abortion. So, ako naniniwala ako that abortion is murder. Diba? So, murder talaga siya. Pero yung mga sa Amerika, hindi ko talaga maintindihan ano nangyayari sa Amerika ngayon. Diba? Sinasabi nila, hindi, that baby inside the body is just a lump of cells. Diba? Ganun ba tayo kababaw na yung natutunan natin sa biology, sa science, para tanggapin na yung nasa loob ng sinapupunan ng isang ina ay lump of cells lang. Alam niyo yung lump of cells? Lump of cells, yung buko, o parte ng balat na natanggal, yun yung lump of cells. Diba? Pero tayo, itong pagkatao natin is lump of cells. Diba? So, mga kapatid, bakit yung mga tao na yun maniniwala sa mga bagay na ganito? Kasi ayaw nilang kumilala sa Diyos na banal. Na merong Diyos na nagbigay ng buhay. So naniniwala sila na ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ito, aksidente lang, out of science. So sabi nung anti-abortionist, yung ginawa ni Hitler nung panahon ng gera, was that morally right or morally wrong? Sabi nila, morally wrong. Oh, yung pagpatay sa mga Hudyo, morally wrong. Pero yung pagpatay sa mga baby, morally right. You get the point? Why? Bakit nagkaganon ang bansang Amerika? Well, hindi lang naman Amerika, pero marami tayo din naman. Okay, reflection natin yung gobyerno natin. Reflection ng pananampalataya natin, yung gobyerno natin. Diba? Why? Kasi imbis na maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ibinigay natin yung kapangyarihan sa tao. Diba? We try to give our attention to the government na hindi natin hinayaan. So this is
This is an idea na pag nanalangin tayo, sambahin ang ngalan mo, kumikilala ka sa isang makapangyarihan at perpekto Diyos. You have to understand that. And the way that you believe na perpekto ang Diyos, apektado rin kung paano ka nananalangin. Kasi kung hindi ka naniniwalang perpekto ang Diyos, hindi niya kayang sagutin yung panalangin mo. O sinasagot lang niya yung panalangin mo, posibleng, ano yung tawag ko, nagro-roll lang siguro ng dice, si God. Naalala ko yung pelikula ni Jim Carrey na, Bruce Almighty. Bruce Almighty. Medyo nakakatawang idea yun. Kasi, totoo nga naman, isipin mo, paano mo sumasagot na panalangin si God? Di ba? Nung dumating yung punto na lahat ng panalangin na ririnig niya, sabi niya, ano pang gagawin ko sa mga panalangin niya? Sabi niya, post-it! Napuno ng post-it yung naman, no? Isipin mo ka lang, kung i-organize mo yung panalangin ng post-it, di ba? Tapos sabi niya, ano yun, yung filing cabinet, di ba? Tapos, nanalangin siya na, so nakaisip siya, by email na lang niya sasagutin lahat. Inapagod siyang sagutin kada isang panalangin. Anong ginawa ni Jim Carrey? Sinagot niya ng yes lahat. Diba? Imagine ninyo, yung nanalangin na, so sinagot niya ng yes lahat, nagkagulo yung buong mundo. Diba? So kung hindi perfecto ang Diyos, meron siyang dahilan para sagutin lahat ng panalangin natin. Out of His whims. Diba? And that's also a confidence na meron tayo na hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin natin kasi perfecto siya. May mas alam siyang mabuting solusyon dun sa mga bagay na hinihiling natin. Diba? Eh, sasabihin ng mga atheist, nanalangin ka ng safety pero bakit ka namatay? O nanalangin ka ng safety ng mga tao sa Palestine. Eh, bakit binomba pa rin sila? Baka naman hinayaan ng Diyos yun dahil meron siyang mas malalim na plano na hindi natin naiintindihan. Pag sinabi mong hallowed be your name, sambahin ang pangalan mo, sinusuko mo rin yung katotohanan na alam mo ang lahat ng bagay dahil hindi mo alam ang lahat ng bagay. Diba? So, ang tanong nga ng isang theologian, si Frank Turek, pag ang Diyos ba ang nagdesisyon kung sino ang mamamatay, would you consider that murder? Pag ang Diyos ang nagdesisyon na mamamatay ako ngayon, kukuhanin niya yung buhay ko, ma-aksidente ako or sasaksakin ako, does that constitute murder with God? No. Kasi alam mo, siya ang lumikha sa atin. Kung paano ako mawawala sa mundong ito, kung itatapon niya ako sa basurahan, desisyon niya yun. Hindi natin pwedeng questionin kasi hallowed be His name. Sambahin ang pangalan niya. Wala tayong sinasamba na hindi perfecto. Please, isaksak natin sa lahat ng isipan natin mga kapatid na nananalangin tayo sa Diyos kasi perfecto siya. Kaya natin siya sinasamba. Kaya nga mga kapatid, karugtong ng pagtawag na Ama ay ang pagkilala sa Kanyang kapangyarihan sa buhay natin. The fact that you prayed, that you said, sambahin ang ngalan niya, inaamin mo na siya lang ang may kapangyarihan sa buhay mo. When you say, sambahin ka Yahweh, you declare na siya ang may kapangyarihan sa buhay mo. Kailan ka mamamatay, kailan ka magkakasakit, kailan ka magugutom, kailan ka magsasuffer, nasa kamay niya yun. Diba? Hindi man natin maintindihan bakit inaalaw ng Diyos, but He's still God. Kaya nga sabi sa Matthew 6:31, sabi ni Jesus Christ, do not be anxious, saying, what shall we eat? Ano kakainin natin? Diba? What shall we drink? What shall we fear? For the Gentiles seek after all these things, and Heavenly Father knows that you need them all. So ano kakainin natin? Diba? Sabi ko,
Pag yung misis ko nagtanong sa akin na ano gusto mong kainin, para naman ako masusunod. Kasi pag ako nagsabi kung anong kakainin natin, sigurado bang kakain yung dalawang bata. Di ba? Sabi ko, mag-desisyon tayo. Di ba? Pero this is the thing. Di ba? Pag humingi ka sa Diyos, ano ba kakainin natin? Ano bang inumin? Ano ba susutin natin? Di ba? You have the confidence that God can give them all. May not be the dress that you like, may not be the food that you want, di ba? But God can answer that. Pero ano ang pasabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus Christ, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi sinabing ibibigay sa iyo. Ang sinabi nito, that you will have an understanding of all of this. Di ba? You will have an understanding of all of this. So, sabi ni Jesus Christ, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow has enough problems for itself. Actually, translation. For tomorrow will be anxious for itself, sufficient for the days of its own trouble. Diba? Kaya nga mga kapatid, let me try to close with this. Alam niyo yung prodigal son, yung parable of the prodigal son. Every time I go back to that story, it also affected my prayer life. Ilan ang anak? Dalawa. Ilan ang naging alibugha? Dalawa. Okay. Son lang, pero pareho sila naging alibugha. Let me explain why. There were two sons. Yung isang anak, kinilala yung kapangyarihan ng tatay kung ano ang kayang ibigay ng tatay, pero hindi siya interesado sa relasyon. So anong sabi niya? Sabi niya, give me my inheritance so I could live with it. And anong ginawa nung alibugang anak? Umalis, ginastos niya. Pero yung isang anak, di ba? Kinilala niya yung relasyon niya sa tatay niya, pero hindi niya kinilala yung kapangyarihan ng tatay niya. So, nung nakita niya nagpapiging yung tatay niya para dun sa kapatid niyang alibugha, actually, siya rin alibugha na. Anong sinabi niya? Nagtampo! Di ba? Anong sabi niya? Tay, ako ang kasama mo simula pa sa simula. Tapos dumating yung, ano lang to drama sa radyo. Drama sa radyo. Dumating yung anak mo, sorry guys, sa trabaho ko kasi sa radyo kasi ako nagtrabaho. Dumating lang yung anak mo yan, pinagano mo na, samantalang ako, nagpakahirap ako para sa'yo. Ano sabi ng tatay? Anak, sa'yo ang lahat ng ito. Diba? Binigay ko na sa'yo. So you see the two kinds of Christians or sons. Reflection yan actually ng ating pananampalataya. Yung isang anak, kumikilala lang sa kapangyarihan ng tatay. Pero wala siyang interes sa relasyon. Ganon din tayo minsan. Interesado na tayo sa kung ano yung pwedeng ibigay ng Diyos. Pero hindi tayo interesado sa relasyon. Kaya nga, yung mundong ito, manifest. Wala silang interes sa relasyon nila sa Diyos. Diba? Ang interest lang nila kung ano yung ibibigay. So, if you flex nila sa social media, blessings. Diba? Pero yung pangalawa, meron nga siyang interest sa relasyon sa tatay. Kinikilala niya na tatay siya. Pero isa ang nakalimutan niya, yung kapangyarihan ng tatay na ibigay yung pangangailangan niya. Diba? So, ito yung limitasyon ng ating pagkatao. Hindi naman siya kasalanan, mga kapatid, na minsan-minsan magduda tayo kung ibibigay ba ng Diyos. O kung ibinigay man ng Diyos, nakalimutan natin yung relasyon. I would admit that. Pag maayos ang lahat, mas mahina yung prayer life ko. I would admit that. I pray more when there are more problems in my life. Diba? Kaya, matuto tayo dun sa dalawang anak. Diba? Hindi lang naman yung isa ang naging alibugha. Alibugha din yung isa. Kasi
hindi niya na-realize na, oh nga pala, pwede naman palang ibigay sa akin ng tatay ko lahat ito. Di ba? He stayed because of his relationship sa tatay, pero nakalimutan niya na kaya rin namang ibigay ng tatay ko sa kanya. Di ba? And most of the time, gano'n din naman tayo, naiinggit tayo sa ibang tao. And I realized na mas naiinggit ako sa mga tao na mas maraming problema dahil sa kanilang pananampalataya. Why? Doon ko na-realize na when people have more problems but they have faith, they pray more. And that's the same thing na na-realize ko sa buhay ko. And let me close with this, mga kapatid. Kasama sa huhusga ng Diyos ay kung paano natin siya tinawag at kinilala na Ama. The same thing with the prodigal sons. Diba? So, huhusgahan ng Diyos yun balang araw. Bakit ba natin siya tinawag na Ama? Paano ba natin siya tinatawag na Ama? Paano ba natin siya kinikilalang Ama? Diba? Dahil hindi maaaring tawagin natin siyang Ama nang wala tayong tunay na relasyon sa Kanya. At nang hindi tayo kumikilala sa Kanyang kapangyarihan. Two phrases in the first line. Our Father in Heaven, Ama namin sa langit. Yung pagtawag natin sa ating relasyon sa Kanya. Hallowed be your name. Yung pagkilala natin sa Kanyang kapangyarihan. Manalangin tayo.